faithful men. No? Faithful men. Ang pagka-matinod-anon. So, lingi ada imong katapad. Naba siya gi-promise nimo na gituman ba niya? No? So, I don't know. No? I don't know unsa inyong kasabutan, pero unta nahitabo na. Or unta natuman na. So, this morning, no, balikan nato ang atong nisigutan sa kada last Sunday. Kisay nakahinumdom sa atong gisigutan last Sunday. The title sa sermon, sa message last Sunday. It's about faithful men, and then ang gisiguta about sa Deuteronomy 29. Ano siya ganito? Hala no? Feel na ko, nangatumba ni silang tanan karong si Manaha, kay waman sila kahinumdom. Kay mo tindog man to siya. Di ba? You are standing for something. So, ang pangutana karon, nakabarog ba ni sila karong si Manaha? No? You are standing for something. So, this morning, no, dadon ta mo or ibalik ta mo sa akong devotional mga 3 weeks ago. Supposedly, mao ni siya akong message last Sunday. Pero na-twist siya tungod sa celebration nato Father's Day. So that is why mao to akong gi-discuss or gi-share sa inyo ang Deuteronomy 29. So karong kabuntagon ihatag nako sa inyo kaning akong nadawatan last 3 weeks ago, still in Deuteronomy 28. So 28 sa chapter 28. So mahimong key verse or main point nga magpahapyaw sa inyo karon sa tong isgutan is makita diri sa verses 1 to 2, and then ambak ta 15. Whole 28, ang atong pagkahisgutan karong kabuntagon. So I hope okay pa mo diha, kay hangtod 68 ba ang verse ani. No? So verse 1 says, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. 15, but if you refuse to listen to the Lord your God and do not obey all the commands and decrees I am giving you today, all these curses will come and overwhelm you. So, sa ato nabasa pa lang karon, natay dawa ka-focus karon, it talks about the blessing and the curses. No, so mo nang nangutan ako gani, okay pa ba na imong katapad? Kay basig di na matabang unya. Kay mo di ba yan ni mabangbang nga message karon, no bukat kaayo, but I believe si Lord nagyo na plaster sa matagusan nato kakasing-kasing. Amen ba? Amen. Tanawra intro pa lang gani, wa na nangahilom ng tanan. So gitaytelan ako ni siya na message is that actually kadaghan ako ni gi-plaster akong title kay una, mga kaupat na ko nag-i-erase. I choose to be. Delete na ko. This is my, delete ni siya mao. This is what I delete. And then, i-come up dyan ko sa title na, this is how I choose. Why how? Because I believe pinag-isipan mo, ba't mo pinili? Pinaninindigan mo, bakit yun ang napili? So ngayon, kung sabihin natin how, you can testify, you can answer, you can explain why you choose. So that is why this is how I choose. So mao ni sa atong kumbaga title, no? Title sa atong topic karon in Deuteronomy 28. So karon sa imong gilingkuran, I will ask you, have you ever experienced to choose? No, naka-experience ba kang mamili? No, of course, mamili adlaw-adlaw. Kanang buntag pala, namili ka unsa imong saninaon, di ba? Unsa imong sandal, na unsa imong color sa imong lipstick, di ba? Unsa imong porma sa imong buhok. Ana, good. So, it's a choice. So, every day is a choice. This is what I learned during the conference June 12. Ingon pa si Pastor June, naman to sa gisgutan about decision in life, about choices in life. Then I come up with this line. Ang taong may maayos na desisyon ay makakaahon. Amen? Wala na ko gibutang ang taong may desisyon. Kaya wa man ko kabaloon sa inyong desisyon. No? Pero gipili na ko ang taong may maayos na desisyon ay makakaahon. So, akong pangutana karon, naa ba kay tarong desisyon? Wa mo naningog.
No? Nakadawaan na lang, nakabuhat na ba mo og tarong na desisyon? Amen. Maunang naa kadiha karon. Ana pa gani si John Maxwell. So kung kabalo mo ani nga writer, indot kay niya mga books, ingon siya, life is a matter of choices. And every choice you make makes you. So adlaw-adlaw gyud naagi tay pagpipilian. So kana ko nga bitaw no, life is not about fill in the blanks. It's not about matching A, matching B. No, it's not about kanang kuan lang siya, but then it's about multiple choice. Kung exam pa atong pag-isgutan, mamili gyud ta. Adlaw-adlaw. Then ano pa si John Maxwell na life is a matter of choice. Who you are today is the product of what you decide yesterday. So kung kinsa ka karon igsuon, mao nagiplastar mo kaniadto. And I hope unsa imong ma-decide karon, unta mo porma sa imong kaugmaon. So mao na balikan nato in key verse nato diri. Balikan nato ha. Why is it? This is how I choose. Verse 1, balikan nato. If you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above nations of the earth. Unsay concern nato diri nganong naatay choices? Unsay gihatag sa toa? From that verse 1. Verse 1. Okay? Kitang tanan, gitagaan ta og command. Naay mando, naay instruction. Kinsay naghatag? Ginoo. And what are those commands? And what are those commandments? In the Old Testament, balikon nato, in Exodus 20, mabasa nato dito ang the 10 Commandments. Tama? And then, old naman to, kaniadto pa man to sa mga Israelita, sige, by grace naman ta, sige dito kay Jesus. Sum up into 2. Pwede ba nato mabasa ang 10 Commandments? Mabasa ba ninyo? Nili? In Exodus 20, ingon dito, do not worship any other gods. Shorten na niya. Number 2, do not make any idols. 3, do not misuse the name of God. 4, keep the Sabbath holy. 5, honor your father and mother. 6, do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not lie. Do not covet. In Exodus 20. Na kung atong sumahon, giwali na ni Pastor kaniadto, balikan nato, it was divided into 2. Focus niya, this is for God and this is for men. Then in the New Testament, in Matthew 22:37 says, Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart and with all your soul and all your mind. So diya palang daan, diri, kung i-relate nato diri, it challenge our hearts, minds, and soul to God. Then this one in 39. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. So kung i-relate po nato from 5 to 10, so it focus in man, it challenge your heart, no? Sa imong isig kaingon kung kaya ba nimo higugmaon. So karon nganong gi-touch na ko ni siya because in verse 1 we have given that if you fully obey unsa man the command of God. So this time we will talk about the command, ang gisugo sa Ginoo, ang gibilin sa Ginoo, ang gi-instruct sa Ginoo. Unsay angay natong buhaton? Unsay gibutang dira? To obey. Okay. So ready na ba ta? Ready na ba ta? Okay, to talk about the command and about the obedience because we are talking about faithfulness. No? Pagkamatinod-anon. So first point nga atong hisgutan karon para morema siya sa tong kasing-kasing. Unsa di angay nato buhaton ani mga command, ni sugo, instruction sa tuwa. Number 1 or the thing that we need to learn or to remember is that number 1 is to flow. Okay? As well, these words, no?
was used during conference akong gihiram o akong gitandi diri kay para mas makuan pa ako ang ma-deepen pa ni akong devotional 3 weeks ago. Flow. Say it with me, flow. Unsay pasabot sa flow? Nag-research ako mga dictionary about biblical dictionary. So when we see flow, to abound, to have an abundance, and to move, no, smoothly in one direction. So di ta kaingon nga ni daloy siya kung dili mao iyang direction. So when we say mo daloy, mo flow, one direction yun. No? In one direction. Dili man pareho tanang padulngan, pero in one direction pa na. So same ani, nawa ta kitag falls, no, di na tumatawag sa falls kung iyang taga kay gigaubos pasaka. No, dili siya. So fountain na to siya, di na siya falls. Di ba? Fountain man pasaka. So first point is that flow. Why we have to flow? Why we have to abound? Why we have to move? Why we have to obey, to follow sa command sa Ginoo? Number 1, before siya mo flow, before siya mo rema, before siya masabtan, before nato siya mo relay sa uban, number 1, nato hinumdumon dapat, we have to know our position. Position. Position yourself through Christ. Anak ko ani, position. Kay para malambuon ko, para magkaroon ko abundance in life, para mahimo ko maalamon, para mahimo na ko masabtan, ang pamalaod, ang gisugo sa Ginoo, I have to position myself. Asa? Position yourself through Christ. Position na, plastara ang imong kinabuhi, pinaagi kang Kristo. Diha kang Kristo. Ina imong katapad kang Kristo. Wala kay katapad, pastor? Sige lang, pastor, istoryahan ang bangko. Diha kang Kristo. Why? If we will read chapter 28 of Deuteronomy, it talks about blessing and curses. If you read verses 1 to 15, it talks about blessing if you obey. Then if you read 16 to 68, talks about curses. So wala man gyud ta nangandoy nga ma-curse ta no. Himarauton og tao. Kanang ganing tungluhon, other term na that, tungluhon. Why we have to position ourselves diha kay Christ? Because ang mga panalangin nga gisgutan da verses 1 to 7, dili gyud na imposible nga dili madawatan. Why? Because you are on the right track. Mo gani in verse 8 nag-ingon, the Lord will guarantee a blessing on everything you do and will fill your storehouses with grain. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Yes, it talks about during the time of Moses with the Israelites. But we still believe with these lines, with these verses, no, with this assurance, na pagdiha ta kang Kristo, anaagyod ang panalangin. Amen? Verse 8 pa lang, the Lord will guarantee a blessing, kano sa daw? On everything you do. Why? Because you position enough yourself in Christ. Akong pangutana karon, sukad nga desisyon ka mga lagad sa Ginoo. Nagmahay ba ka? Dili kita yung nagmahay ta. Pero kung pangutanon ta mo, nasakitan na ba ka? Nasakitan yun. Lailahing sakit. No? Every time we position ourselves, daga jud challenge mo abot ana. Tama ba? And as you position yourself sa imong pagplaster, sa imong kagalingon diha sa Ginoo, wa pa ka na human di igsuon. Pag humani mo nga ni-decide nga mga lagad sa Ginoo, hibaw ani, unsa ka diha atubangan sa Ginoo. Kinsa ka? Kinsa ko? Tinuga. Sabot ba tag tinuga? No, mga batanon. We are created, no? Tinuga, hinimo, linuwas. Then, piniyalan.
Nasundan man nato? Dili enough nga, ay, okay na ko, mga lagad na ka sa Ginoo. Pero wa ka balo nga, tinuga daay ka, linuwas daay ka, piniyalan daay ka. So, importante kayo nga, bahibawan nato nga, tinuga daay ta, linuwas daay ta, o piniyalan ta. Kaya kung dili, dako atong ulo. Mahulog nga si Lord ang musunod. Ang pulong sa Ginoo mo adjust. Kaya kung buto na-hunaon, kumbaga, ang Ginoo nga itong manufacturer, kitang product. Wala may product musunod sa wala may manufacturer musunod sa product, di ba? Si product mangyud mo yun sa manufacturer. It's the same thing with us. We must know our position. Kung wala gyud ang Ginoo, wa gyud porma imong kinabuhi. Kung wala gyud ang Ginoo, wala gyud kay imo karon. Og di po kakaingon unsay naa nimo tungod na sa imong pagpaningkamot. Inutang na nimo eh. Kaalam nimo. Di ba? Tinuga ka, linuwas ka, piniyalan ka. Ug maunay posisyon nato tubangan sa Ginoo. Ug kinahanglanon nga kabalo ta ana, kay kabalo gyud ta kung wa gyud ta giduphan ni Kristo, wa gyud tay ato. Wa gyud ta karon. Mo gani na kanang verses 3 to 6 na blessing gingon dira. Those will be received if, balik ta verse 1, if you fully obey the Lord your God. So, wa gyud dali nga madawatan. Dili, wa gyud ay dawat limpyo. No, ay dawat limpyo. Naa gyud ay tayo buhaton. Before ta mo kadawat, tumansa. Pare gustong anak God, Mami, si Jesus usahay kay unsay makita ng YouTube. Mami, ano ni? Ana po tubag po siya. Mami, I want this na. Oh, pang mag very good na. Nagi tay kondisyon. So ingon diri sa verse 8, God, nindot kayo na, the Lord will guarantee a blessing in everything you do. Tanan. Gantihan gyud, pero kondisyon ta if you fully obey. Pag motuo ka. Nasundan ba nato? Amen. Then aside from that, kung masundan nato, kabalo sa tong posisyon nga, okay, tinuga ko, dapat nakadepende ko sa Ginoo. No? Si Lord ang mo drive sa akong kinabuhi. Aside from knowing your position, ikaduha, you should track your progress. Another points under sa flow is progress. Isa dapat sa tanawon nato nga sa atong pagposisyon sa atong kinabuhi diha kang Kristo, nabay kalambuan, nabay kabag-uhan, nabay naabtan. No kay nganuman, walang kagi posisyon sa Ginoo, wala kagi plaster sa Ginoo, wala. Verses 9, 10, nag-ingon diri If you obey the commands of the Lord your God and walk in His ways, the Lord will establish you as His holy people as He swore as He would do. Then all the nations of the world will see that you are a people claimed by the Lord and they will stand in awe of you. Last Sunday, sa message, assignment nato nga ma-prove, na i-approve ta sa Ginoo nga atua, nga iahata. This time around, sa atong message karon, it must be our progress that nations will see that you are a people claimed by the Lord. So nga nung wala lang yan, the nation will know. Nga nung dapat siman. So dapat dili lang ka mahibawan nga tigsimba ka. Dili lang ka mahibawan nga Kristohanon ka kay ayaha ka sa Ginoo kanisimba ka. What if wa mo nakita? Wa jud mo nakasabay simba, wa jud ka kita sa iyaha. Can they testify that you are a people of God? So ganahan ko ani nga verse because if conditional kayo, therefore naragud nimo, naragud nako. People will see that you are people claimed by God if, balik ta sa taas, if you obey and if you walk in the ways of God.
So mo na igsuon, musaba man kag sa dili, kung nagsunod, naglakaw gyud ka, sa kabubuton sa Ginoo, nation will see that you are His. Di na kinahanglan nga, nagsimba ko, member ko dira. But people can't see that you are one of them. They just know that you belong there, but they can't see that you are His. They might know nga member ka sa Dream Church. They might know that member ka sa asa ka nga simbahan na belong, but people, makita ba nila that you are one of your claim people of God? No? So, it's a progress. Dapat nato, nabisag asa tama ito. Wala na siya gingon dira, oh. Wala siya naingon diri nga. People will see, but nations. Pasabot, bisag asa kamo adto, dayag ang himaya sa Ginoo. Ilhan gyud ka. Musidlak gyud ka ba? So, mao gani na igsuon. Our progress must be towards God's vision. Unsa the vision sa Ginoo? Tanan motuo, tanan maluwas, tanan mga lagad niya. That's the vision. No? Pananawon, purpose. But what's the mission? And that is to obey. So we can't say na we can't really say that tanan nagsimba may progress. Di takasulti. Kinsa may makasulti ana, ikaw ug ang Ginoo ra gyud. But it will manifest as well. Mapansin ug mapansin gyud na. Pero dili kami ang kung ba in short ba, dili kami ang maka-justify ana, ikaw gyud og si Lord. Ikaw ra gyud. Inyuhan ang sabot duha. Inyuhan ang pagahisgutan duha. But musugot man kag sa dili, it will really manifest. If you really progress or sa term ana, if you increase or decrease ana, something like that. So mao gani ang pangutana nako diha, kaya ba nato? Kaya ba to obey and to walk? Depende nimo. Kaya nga man, from that word, if. It's a choice. Naara nimo, naara nako. Pero, no? Dasigon ta mo karon, ino nato, kaya nato. Inaing katapad, kaya nako. Kaya nimo, kaya nato. Why? Because we have Philippians 4:13. No? Because we position ourselves in Christ. So unsa may isugo ni Lord, I can do all things. Why? Because I have Christ who gives me strength. Amen? Nasundan ba nato? Muna igsuon, inumdumi, all nations, mao ni sa dapat atong progress, all nations will see that you are a people claimed by the Lord. So pait day no, kay numdum karon na ni napapasok ko na ba? Kana ganing magkuha kag kanang patayng lawas morgue. No kung dili nimo wala ka kailas na matay di nimo i-claim. Di ba? Ang kunon ra gyud nimo sa kadaghang patay dito, ang kunon ra gyud nimo unsay imo. Di ba? So therefore diri sa kalibutan mosugot man tag sa dili patay man gyud ta sa sala. Pero i-claim na gyud ni Lord ang iyahaaning mga patay dis kalibutan. Amen. So only God can claim. So mo no unta isa ta didto. Dili unta oy isa ta didto. Amen. Isa ta didto that we will be one. Dili lang sa sunod mamatay ta karon pa lang daan, no? Kana ganing mukan sa tong kasing-kasing that I am a claim people of God. Gani igsuon, no? Humanta, di ba? Humanta plastaron. Human nato makita atong progreso numdumo nato nga wala lang tagi plastar, wala lang tagi patubo kundi pamuhaton pagyud ta. And that comes next is the purpose.
Una is, sa ganito, posisyon, no? Para maka-flow ta, makasunod ta. Flow. First is, posisyon. Ikaduha, progress. Ikatulo, purpose. Unsay purpose nato? Ha? Unsay purpose nato? Nindot kay ang purpose sa Ginoo sa tong kinabuhi. If. Balik gyapon ta sa if. No? Verse 13. Isa sa purpose sa Ginoo sa tong kinabuhi. Anong nata karon sa kalibutan o ganong kinahanglan, no? Ngay posisyon nato tong kinabuhi da sa Ginoo. 13. If you listen to these commands of the Lord your God that I am giving you today, and if you carefully obey them, basahan ninyo palihog ang naka-green. Start. Nindot ba? Perting nindota. No? The Lord will make you the head and not the tail. And you will always be on top and never at the bottom. Mo na pasalamati igsoon nga naa ka sa kamot sa Ginoo. Pasalamati nga giposisyon nimo imong kagalingon sa Ginoo. Pasalamati nga imong mga anak ginabitbit nimo sa tiilan sa Ginoo. Kay ngano, tanaw ra gud ninyong mga anak. Dili iwit inyong anak sa eskwelahan. Kung dili sa top, tunga-tunga, dili ikog. Manifestation ba na? Yes. Pabor na sa Ginoo. Kaya dili baya tanang estudyante sa top. Di ba? Unsay feeling pag wala ka apil? Pangutanaw na to sa pastor. Unsay feeling pastor pag sa pagkanang kadahuman closing wa jud ka di jud ka matawagan? Okay ra daw siya. Sa karon na generation, unsay feeling pag di ka paapil sa top una nabilong ka sa mga section nga dapat expected ni mahimong top? No, makapangutana jud ka bang wa jud nako nabuhat akong tanan. Bisag gibuhat agud nimong tanan, makapangutana gihapon ka. Kanya naman, nagkulang man. No? So kanig soon isa sa mga reminder, pagdasig ka nato karon nga ang purpose imong kinabuhi to be on top. Ina imong katapad, top day ta brad. Sis, sa top day ta, na top. Mo na karon, baliko nato ang word na if. If gyapon if. Ba? Kasi bang ingon mo nga, kadugay na ako nangalagad sa Ginoo, magyapon ko na promote. Wa magyapon ko giblastar sa Ginoo, di magyapon ko leader sa simbahan. Suon dili tanang posisyon na aras sa simbahan. Buta na lang nato. Sige daw, sukad-sukad nga nangalagad ka sa Ginoo. Have you served your purpose? Siyempre, head expected to lead. Can you lead? Kadali lang, pastora. Sa simbahan, sa kauban simbahan. Sige, dili na to sa hisgutan ng simbahan. Sugod ta sa balay. Can you lead your family? You are the head. So you are expected to lead. And that is a progress. And that is one of manifestation of your purpose. That you are serving your purpose. So sa tanan niya naa diri karon, tagana po tag-assignment ani. Lead. Ina yung katapad, lead. Di ba? Maabot usahay sa tong panghuna-huna o sa tinawhanong pag kanaganing pangutana ba? Tugay naman unta na siya nangalagad, pero naunsa naman na siya. Pero unta wa tan apil dito nga point. No? Kanaganing dugay na nangalagad pero wa gyapon. Wait. Sa kada dugay na kay nakapangalagad pero wa gihapon may nabag-o. Sige daw, kung balikan nimo imong sige daw mag-throwback sa takadali. Kung tan-awon nimo imong kinabuhi kaniadto ug karon, nangalagad sa Ginoo niha atong kuan karon, atong perspective. Tan-awa daw, baliki daw ang imong kinabuhi katong
wala pa ka nagtinarong. Kaya di po tayo ingon, wa ka nangalagad. Kaya siyempre, nakailam ta Ginoo. Wa ka nagtinarong nangalagad ug nagtinarong na ka. Kumusta daw? Tanawa daw. Kung itrack nimo imong kinabuhi kani adto ug karon. Naabay kabag-uhan? Naabay nilambo? So dako na siyang pangutana igsuon kung ang imong kaniadto mas nilabaw pa ka karon. No? Wala may mali sa imong kaniadto, pero mahimong mali na siya kung mas nilabaw pa ka kaniadto in a negative way. Pero kung nalabuan nimo imong kaniadto in a positive way, then that's good job. Pasabot ana, you are knowing, you are serving your purpose. You are flowing. No? Nag-agas ka. Walay mali sa kaniadto, mahimo kining mali kung mas nilabaw pa ka ato. In a negative way, balik ko na ako. So mao nang ayaw katingala igsuon. Kung nakay pangutana sa mga kagaling, ano kadugay naman ako nangalagad. Ano ani na paghihapon karon uy. Layo kayo ang pabor sa Ginoo sa kuay. Dito ko pinanga sa Ginoo. Huh? Mao ba? Dito ko pinanga sa Ginoo. Igsuon. Ang atong naabtan karon dili na sala sa Ginoo oy. Nay word do if nani mo nan ako. Amen. Di po tabi nga tungod manggod nila naingani ko karon kani diskurahi ko kay ay mao ba? Asa din nakaposisyon imong kaugalingon? Sa tao o sa Ginoo? Kung maingon ka nga, way klaro Ginoo ba? Wa jud ko gipanalanginan ba? Unya kung bundakan ka sa Ginoo, dako kayong panalangin, di nimo ma-appreciate. Kaya nga naman, way klaro man ang Ginoo. Mo nagsuon, in every step, in every gani ka ng achievement in life, tanawag yun na, baliki yun imong kaugalingon. If. Balik yun sa if. Kayong ko, dugay na kayo kanong alagad sa Ginoo ba? Dugay na kayo kanong, ngano ingani gyapon mo karon, ngano ingani man. Ang Ginoo, ba? He is the same. Yesterday, today, and forever. Nagbago bang Ginoo? Wala. Ikaw? Ako? Oh. Wither lang. Diba? Wither lang. So somehow, dili maka-flow ang pulong sa Ginoo sa itong kinabuhi, dili matagan og rema nga itong kinabuhi, sa pulong sa Ginoo, kay tungod, malitag posisyon, usahay. Usahay, wata nagtubo. Wata na ning kamot, tuglabaw sa tanan. Wa na to ginaila atong purpose. But if you want to flow, know your position, track your progress, and serve your purpose. Balik ta, matagamtaman, madawatan ang tanan. Balikon na to. First word, if. Mo ganin nagataytilan nako. That's how I choose. Ikaw gid ana. Dili man God kay ningon magud among leader. Ningon magud akong mama, ningon magud akong papa. Yes, of course. Nay factor. Pero again, nani mo. Kaya bisag unsa pa naka-positive nga pag-push sa imuha, kung negative ang imong pagdawat, negative gud na. Muna bisag unsa pa naka-negative ang tulak sa imuha, kung positive ang imong outlook ana, mo positive gud na. Pero wala po ko naingon nga ang sala mahimong tama. No, that is case-to-case basis. Nasundan man nato ang flow. Again, blessing from verses 1 to 15 will happen, madawatan, balik ta. If you obey sa gisugo sa Ginoo. Ana, gyud na. So that is the flow.
Unsay kabaliktaran sa flow? Ha? Okay, that is point 1, flow. Okay, second point, unsay kabaliktaran sa flow? Diba, go with the flow. Ano say ano no? Unsay kabaliktaran sa flow? Okay. Kaduha nga point nga tong ma-learn aning chapter 28 is that word counterflow. Nangita jud ko og picture gabi. Ana man point ug kay ngita-ngita mo jud ko picture. Gusto ta nako tunay mo lihok-lihok kana. Di man kalimot man ko. Counterflow. Pwede niyo basahon kana sa picture 1 2 3 start. Counterflow. Wag mong salubungin, disgrasya yan. Yung pangutana karon. So when we say counterflow, if we will talk about traffic, musugat. No? Na kay balikan nato atong gisgutan man karon kay sugo man, supak. Nasundan? Kay kung traffic, ni sugat. Na nisgurt man tag command of God, supak. Kisay driver diri kusog mo counterflow. Kusog mo sugat. Wa na, dakpan si pastor. Huli pero di kulong. Pero isa na lang ginayang lisensya. Suspended na yun na siya. Okay? Kana ko bitaw no? Kana ginapungutan na makasagaran na disgrasya na kay pangitabo sa dalan. Kay tungod na mo sugat. Unya, let's imagine, kanang illustration nga, gihatag ba during conference. Imagine, nakitang tanan ka ng swimmer. Na ba kaya kita ka ng mulumba sa langoy nga musugat og tubig? Dili gyud, no? Kay kung sugaton nimong tubig, daghan kag magian. Nako advisory, grade 10, last school year. Kanang kon siya swimmer sa school, kanang athlete na mo siya ba? Ginalangoy na niya, gikan niya sa kuwako, tabok og samal. Pero ginatansya nila ang tubig kung asa ang direksyon. Kaya kung pasugat sa ila ang dagan sa tubig, dili sila mo practice. Kaya may posibilidad, malumos sila, mahutan sila hangin. Pero kung okay ang tubig, langoyon nila. As in, langoyon nila. Makamay, siguro una-unamon mo. Ikagwako, padulong og sama, layo-layo ba ya? From abot nila. So let's imagine this morning, na manalangoy ta. Langoy ta mo, langoy. Inay mo katapad, manglangoy ta. Manglangoy ta. Kung sa dalan, madisgrasya. How about kaya, kung sugaton nato ang tubig. Manlalangoy ta, but then we will use this verses 16 to 68 about that word counterflow. Usbon ako, kung sa traffic, sugat. Kung sa balaod, supak. Okay. Usa kay mahitabo nato kung pabilin tang musupak sa pulong sa Ginoo. Kung pabilin tag dili mutuman sa ginasulti sa tua. Kung diri sa picture, wag mong salubungin, disgrasya yan. Kung sa balay paana, wag mong suwayin, papalo yan. Di ba? Anak mo din sa balay, no? Ayaw tuman. Di ba? Bunalan yarn. Bunal gyud. Di ba? Unsa kay mahitabo, kanato. Sa mosunod nato, o sa mga katawhan nga musupak sa pulong sa Ginoo. Let's read verse 15. But if you refuse to listen to the Lord your God and do not obey all the commands and decrees I am giving you today, all these curses will come and overwhelm you. Pasahon mo 16 down to 68. Grabe good. Pipila ra ni sa mga verse akong gibutan diri. Your towns and your fields will be cursed. Your fruit baskets and breadboards will be cursed. Your children and your crops will be cursed. The offspring of your herds and your flocks will be cursed. Wherever you go and whatever you do, you will be cursed. Alay, kahadlok pandi ani oy.
Wa tay padulungan. Bisag asa ta doon, Bisayaon pa, matunglo ka. Tungluhon ka. So therefore, gisulat gyud nako tong sulti ni Pastor Janelle during conference. Nangita ko picture sa usa ka mandalangoy nga gisugat niyang tubig ba. Next slide please. Ngani siya. Next slide please. Nari siya. Manalangoy man ni iyang gisugat ang tubig. Ano sa nitabo siya? Tamunan. So therefore, kaanak ko, gisulat yun nako tong gisulti ni Pastor Janelle. Gidungagan na nako mga words, kaya nag-search ko other words sa disobedience. Tandaan mo, sa bawat pagsuway, paglabag, paglaban, pagsalungat mo, may masasaktan at masasaktan ka. Sa panahon nga di ka mutuman, sa panahon nga magpabadlong ka, sa panahon nga mulaban ka, musukwahi ka, musugot man kag sa dili, nagid kay masakitan. Una ana, imong kaugalingon. Sunod na, damay-damay na. Kay nga man, mao gyud nay kamatuoran. Nagay madamay. Last Sunday, gi-share nako, di ba? Dili lang ikaw maapektuhan, kundi dili imong anak ang nagsunod. It is written in the Bible, if you obey, the blessing will flow until 1,000 of generations. But if you will disobey, curses will flow until the 3rd and 4th generation. So therefore, mga igsuon, dili tanang binuhatan nimo ikaw mo ani. Posible, imong anak, kung dili man si imong anak, si imong apo. Kung dili man imong apo, si imong apo-apo. Kung di pa good, hangtod si imong apo sa kapuhan. Kaya kung kita lang paistoryahon, okay naman ko. Okay na ko masakitan. Ano mo na linya na to? Natay bahad. Ayaw lang yun hilabti akong pamilya. Di ba? Ano man ta? Sige, daog-daog ako ninyo, okay lang. Pero ayaw yun apil akong anak. Kaya magkamatay yun. Di ba? Nga naman, istorya yun na to. Buhati lang jud ko ninyo glain. Ayaw lang jud damay akong pamilya. Kay bisag asang kurti magatubang ta. Namay nga nang istorya, di ba? Bisag asa pang barangay. Tubangay ta. Pero tan-aw nimo. Sure jud ba ka nga sa imuha isingil tanan? Kay ngano? Maka-assure ba ko? Maka-assure ba ka nga imong kadasig karon kadasig sa imong anak puhon? Nga imong ka-faithful karon, ka-faithful sa imong apo puhon? Nga mo garantiya ka nga bahala na. Kay ngano? Naapa ba ka pag sila na? First point, sub-point, if you keep on counterflowing, first is that you will get hurt. Masakitan yun ka. Sample na lang. Itong picture gani ha. Kisa di unang masakitan, musugat ka ato. Ikaw man. Di ba? Pag ikaw na ang pabadlong, kinsa di unang maulawan. Pamilya ba di ay? Di ba ikaw man? Makisyon, di ba? Di ba Kristohano man ka? Pangutan na lang tanan, ayaw dyan ako pagka-Kristohanon, kay basig mahubo na ko ni Rodan. Di ba naman nga na? Way hubo ay. Di ba? Way hubo ay. Di ba? Sakit to eh. Tanan na nato. Ikaw ampo. Hindi ko eh. Di ba nagasimba ka? Uy! Makatarog nag-pride sa ubang tao eh. Ampo lang ganina. Sa mo ta pangutan, di ba Kristohanon ka? Sa mo ta taga standard dapat ingani nakakaroon. Eh. Tingkag imong dalunggan ana. Ingano man. May pakabut-buot, di ba? Pero masugot man kag sa dirig suon. The moment we disobey, sakitan gud ta. You will get hurt. Sige kag sugat, sige kag supak. Sugot pa kag sa dili, sakitan gud ka.
Balik man gyud na, back to you guys. Ana, di ba? Di jud na siya nga na kadali, di siya nga na kalalim. Dinagko man o ginagmay nga pagpabadlong, naagi silot ana sa unahan. Mao gani diri gamiton ako ning verse 20 to 22. Nganong masakitan ka? Biton ako ni siya. The Lord Himself will send on you curses, confusion, and frustration in everything you do. Ganiha in verses 1 to 14. 14 din dito ganiha. Ang Ginoo mismo mo panalangin nimo. Kung mutuman ka. Pero kung dili po ka mutuman siya ha, ang Ginoo pod mismo. No? Siya mismo. Kisa nag-ingon na ako? Dili, verse na. Diba? Mo gani ingon ko hiramo na to. The Lord Himself will send on you curses, confusion, and frustration in everything you do until at last you are completely destroyed for doing evil and abandoning me. 21. The Lord will afflict you with diseases until none of you are left in the land you are about to enter and occupy. 22. The Lord will strike you with wasting diseases, fever, and inflammation, with scorching heat and mildew. These disasters will pursue you until you die. Munang mubalik gud ko sa title. This is how I choose. You will get hurt. Kaya naman, ikaw mismo, ipisinati, ipakita sa imuha ang resulta sa imong pagsupak. Mo gani igsuon. Sa panahon nga musupak ka, sa panahon nga musuway ka, tandaan mo, may masasaktan at masasaktan ka. Di lang sarili mo masasaktan mo, pamilya mo rin, anak mo rin, apo mo rin, asa maging kapamilya mo pa. So therefore, mag-isip-isip. Ina imong katapad, paghuna-huna itaon tarong. Di lalim masakitan. Kinsanay nasakitan diri ng alagad sa Ginoo. Lalim ba? Hindi ay. No? Kung pwede pa lang, baka nang mag-inartista sa kadali kay para makarant. Di, inartista lang sa niha. Di man pwede. Kay pag mubigay ka diha, uy, di ba Kristohan naman eh? Uy. Bantayan. Why? Musugot mo pag sa dili, again lagi, masakitan o masakitan. Di ba? The verse says, the truth will set you free. Or sometimes the truth will hurt you to see. No? Ingana gyud. Ikaduha nga point, if I will keep on counterflowing, point number 2, you will be exhausted. Kapuyon na lang ka, hangakon na lang ka. Kaya nga naman, okay, ugitan. Musugat ka? Na ganito linya si Pastor Jonel, giingon dito ba? Ang taong wala sa tamang posisyon ay kailanman hindi makikita ang kaayusan na ginagawa ng kanyang simbahan. Isulti na ni Pastor Jonana sa akong notes. Ang taong wala sa posisyon, kailanman hindi niya makikita ang kagalingan ng kanyang simbahan. What does it mean, wala sa posisyon if you keep on counterflowing? Kung permintin mo sugaton imong pastor, permintin mo sugaton imong leader. Kung permintin mo sugaton imong ginikanan, dili nimo makita ang kayuhan niya ilang ginatanaw para sa iyo. Muna mga ginikanan, mga anak, wala gid na nag-enjoy nga ginabunalan. Wala gid na nag-enjoy. Kay kasulay, mampun ko anak, gibunalan po ko sa una sa papa. Diba, giwaling man ako na sa una, wala anak ko nga, sige pa, bunal pa! Sige pa, diri pag yun!
Wala eh. Reaction niyo sa anak, tama na! Tama na! Sige, dili na! Ana. Huwag yun mag-enjoy. Huwag yun mo nga bunal pa more. Ana, wala. Huwag yun mag-enjoy. Kaya nga naman, wala man mo nakita unsay na sa unahan. Kinsa makakita ang nagtanaw sa imo. Ang nag-lead sa imo. Muna kung sige kag pabadlong, sige kag sugat, sige kag supak, you will be exhausted. Hiramon ako ni verses 25 to 35. Basahon, hiramon ako ni diri sa may verse 32. You will be exhausted kaya nga man. Gani lang akong gipick diri na verse kay bugat kayo. You will watch as your sons and daughters are taken away as slaves. Your heart will break for them, but you won't be able to help them. You will go mad because of all the tragedy you see around you. Magsigi na lang, hinun ka pang hupaw na lang. Wala siya kayo mahimo. Basahan ko din yung verse 25 down to 35. Magsigi na lang kang panghupaw. Kaya nga naman, in that verses, why is it nga ma-exhaust ka? Puyon ka ba? Kanang, asin salimuang, in short, ana. Verses 25 to 26, you will witness defeat of life. Kapildihan. Wa, nagyoy kadaugan. Confusion and panic, verses 27 to 29. 32, kanibasa na to ron, helpless. Makita ni mo imong anak, gusto kang mutabang, pero wa ka ikatabang. Namo ba na pinakasakit sa ginikanan, no? Kanang mutabang sa muna kakatabang. How much more? No? 34, you will go mad because of all the tragedy you see around you. Sa puton na lang ka. No? Init na lang imong ulo perminti, kaya wa namang kasabot, puro na lang kagubot sa palibot. Wa na dyan kalinaw. Nganong mahitabo na? Kanusa na mahitabo? If you will disobey. Nganong kabati taghadlok karon? Kinapabadlong man punta. Nakapabadlong man punta. Og dili lalim. Mamabot ka sa punto sa imong kinabuhi nga gusto ka mo tabang wa kay katabang. So mao na igsuon, akong gingon ganiha. Ayaw hulata bitaw, no? Nga sa ato ang pakipagsuway, pakipaglaban kan, okay lang nga masakitan ko, di lang gyud hilabtan akong mga anak. Di lang gyud hilabtan akong pamilya. How about maabot ang adlaw? Maka-witness ka sa resulta sa imong ginuhatan. You want to help, but it will break your heart na lang. Kaya you can't help them. Mahila na sa kuha, okay na sa kuha, ayaw nang gano'n siya. What if? Di ba? Story, the rich man and Lazaro. Ang patay, makakita pa man nato. Tama ba? No? Kita, di dito kakita. Di ba? Usahay kay, kanang resulta po na ng studies sa social studies, aralpan, ma-incarnate ang mga namatay. Mahimong alibangbang, mahimong botike, di ba? Pero luya sa mga minatay, hindi po ko gusto mahimong alibangbang, uy. Hindi po ko mahimong gusto, di ba? Pero naandan ba yan nato na, no? Isang po na namatay, na busita sa balay. Uy, si nanay na. Inumdum ko na sa una. Mo pag-uli na mo, gikan ko tabato, lubong sa nanay, na alibangbang sa balay. Mut gisa to ingon. Na alibangbang. Uy, si nanay na, akong nahuna, di po ko masugot, alibangbang akong nanay, uy. Pero naandan na to. Di ba? Naandan na to. What I mean is that, ang mga minatay, makakita pa sa tuwa. What if one day mamatay ta? Na ipawitness ta sa Ginoo ba? Kanagan ipaalaw gani sa Ginoo, ipawitness ta sa Ginoo. Sa silot niya atong binuhatan sa tong mga anak o sa tong mga apo. Basig mahimo tay isa ani. Your heart will break for them, but you won't be able to help them. Sig mapariyo tag rich man ba manghangyo sa ikuan.
Abraham, ingna dito sila sa ro. Nga dito. Pero dili na. Hadlok no? Hadlok. Mahitabo na, unsa ra giingon sa 15? If you disobey. So dako gyud kay kahimuan ang obedience o disobedience. Kaya nga pag in Samuel, partial obedience is disobedience. So dili gyud ay tama nga okay ra man siguro nga pabadlong tagamay. So gamay og dako pabadlong gyud gihapon. Mawala a dark sin og dark lies og white lies. Okay ra man ni kay white lies ra man ni. Pero lies gihapon. So therefore, tuhik-tuhik nga pagsupak gihapon. So therefore, anak ko nga Lord, ay dyan taon, pagbuta sa puntos, kung ginabuhi nga, makita na akong anak na nagsakripisyo tungod sa akong pagpabadlong. So manang Lord, tabangi ko, dili ko mo counterflow. No? Di ko mo counterflow. Other point is, okay, if you keep on counterflowing, you will get hurt. Kaduha, you will be exhausted. Ikatulo, you will never go far. Ano sa mga nalangoy? Sige, kag sugatan ng tubig, nabaday kay padulungan. Wala eh. Abot ka sa unahan, bundakan na po kag tubig, balik na po ka. Balik na po ka. Basahan ko ninyo verses 38 to 42 in your Bible, if you're holding your Bible today. Ibutang dira, walay harvest. Walay output, walay outcome nga madawatan. So therefore, sa unsaon imong pagpaningkamot, wa gyapon kay padulngan. Why? Entrada pa lang ganihanan, the Lord Himself will send you curses, confusion, frustration in life. Unfair ba si Lord? Justice lang. No? Justice lang. Giram na ko ning verse 43 sa ako nga, never go far. You will never go far. Why? Verse 43 says, the foreigners living among you will become stronger and stronger while you become weaker and weaker. 44, they will lend money to you, but you will not lend to them. They will be the head, and you will be the tail. So, magiging unsaon nimong pagpaningkamot. Pero tungod kay nakaanak nga dapit sa imong kinabuhi, pait. Wa gyoy padulungan. So, igsuon, no? Bisag unsaon pa natong paningkamot di ay kung mapabilin ta pabadlong, dili ta mahimong successful. Dili ta mahimong satisfied. Wala. You decide. You decide. You decide which will you choose. To flow or to counterflow. Why? 45 of this chapter. If you refuse to listen to the Lord your God and to obey the commands and decrees He has given you, all these curses will pursue and overtake you until you are destroyed. Naging isuon, if you keep doing the counterflow, problems will always overtake you. Kaniharan ako ito gisulat paglingkod na ako. Kay maoy niabot sa ko ang nanipapa. If you keep doing the counterflow, problems will always overtake you. Diba? Sabi bitaw, magyaw-yaw mo kong pastor, ay sige, hindi na lang, pundo lang, ayaw, sige, sulod. Kadugayan, mas taksag tasunan, kaya di naman sa palutson. Ang hulat na lang taon siya, ang tanong sa siya palutson. So, nga na dyan ang kinabuhi isahay. If we keep doing the counterflow, problems will overtake you. Muna usahay, madugay na lang, kay na-stuck pa man, kay dito bitaw inihas, dito lang, lusot ng tata. Wala man. Human naman. Muna ingon, if you're done with your choices, then, ano na lang ka, igo na lang yung tao, hahay. Mana na lang tahahay. Masaon pa man, human naman.
Ingon pa rin, verse 58, if you refuse to obey all the words of instruction that are written in this book, and if you do not fear the glorious and awesome name of the Lord your God, 59, then the Lord will overwhelm you and your children with indescribable plagues. These plagues will be intense and without relief. Asan ako? Making you miserable and unbearably sick. Grabe na po, tinunglo ni ay. Tunglo na gyud ni guys. Mo nagiingon na tinunglo na gyud ni. Karon pa lang ay kalintura na tong anak. Lord, pasaylo ako sa anak, kalintura pa lang to ha. Nagsakit pa lang kay siyempre. Count yourself nga involved ka anak nga panghitabo. Kayo no sakit, wala nimo atiman, wala nimo na bantayan ang ginaon. Factor. Pero kani grabe no. Kani making you miserable and unbearably sick. Wala na ako gibutang diya nga moabot duday. Sa punto ba diri nga verse after ha. Kung sige gyud ka nang disobey, if you disobey, nagibutang dira, moabot sa punto nga mabuang ray ka. Lagi, nagkatawag, i-share na ako kay Pastor Regina, kabalo ka te, na akong devotional ba? Mga 3 weeks ago lagi na ako ng devotional, gusto dyan ako i-share sa inyo. Nako, kabalo ka te, kung magsigid ay kagpabadlong, sige kag supak, maabot ang adlaw, no? Mabuang ka. Kaya nga naman, wala na may kalinaw. Tanawan ninyo na diya sa 15 to 68, dili na ako matrack yun ang verse, wala na ako gi-appeal lagi kay, basi anak ko, babasing ma-discourage sa mga member, di na manimba ba? Kay, mabuang manday taan ni, oy. Ano ba? Pero, ang kondisyon na if man, ano ba? So, kung ako kahadlok, no? Kay, the Lord Himself will send you confusion. Nag-specific verse, pagitaasa diya, pastor, ang nakuha niya. Hindi butang yun lagi diha nga, mawala yun lagi kayo out of your mind. So therefore, wala yun. And, even here, 63, no? Kung di yun ta mamina, mapabadong yapon, supak-supak gihapon ta. Sige lang, makasabot pabitaw si Lord. Mo lagi, diha, si Piat lagi ta pimenti ba, makasabot lagi ni si Lord. Na, ayaw judula ta, maabot ang punohon niya. Mutanong ka, ikaw na, kasabot pud ka na ko. Kaya ako raman yung pimenti pasabtun. No? Verse 63. Just as the Lord has found great pleasure in causing you to prosper and multiply, the Lord will find pleasure in destroying you. Mao ni kapait ron. Kung unsa siya kamalipayon nga mo panalangin nimo, mo multiply nimo. Dili ako nagingon niya, wala na ako nigi-edit. In LT version ni siya. The Lord will find pleasure in destroying you. Imagine na ragod, na ay tao mo kalingaw mo daot sa imong kinabuhi. Ganahan ka? Di, yun. Pero kani, wala man kagikalingawan ni Lord. Sulti na Diyos sa tinuod. If, balik ta sa word, if. 66, your life will constantly hang in the balance. Perminti bitay. No? Nagbitay ra. Balansi lagi pero bitay man pud. You will live night and day in fear, unsure if you will survive. In the morning, you will say, if only it were night. And in the evening, you will say, if only it were morning. For you will be terrified by the awful horrors you see around you. So, di na dyan tragedy, horror na dyan mo makita sa palibot. No? Mga kahadlok. No? Dili siya mga ungo-ungo, kanang tanaw ninyo, kanang nagatanaw pag horror movie, diha. Dili na mga horror. Kanang ganing, di na dyan kabutangan sa kahadlok nga nagapanghitabo. Kung sa radyo hinungdan, kay wala nito man. No? Pero itong mga anak good, muna usahin kay, mahiubos sila sa tuwa kay, mabunalan, mabadlungan. Kaya nga naman, hinungdan na nagyo anak, sila po hinungdan, wa nito man. Na, kita po dyan ay sala. No? Anak ginausahay, ano, magyud na. Kaya katry, mapugo anak. Disiplina ako sa kong papa, kaya wa ko nito man, sila po ay sala. Kaya nga naman, sila manamunal. Sahi nga na, punta. Manumangil taglaing tao, bisag atog sa. Manumangil tag Ginoo, bisag kita ra day sala. Nga ano, kabalo mo nga nung daghan na hiubos sa Ginoo. Kay somehow, wala nila gidawat nga apil day sila. Nga sila day gyapon hinungdan. Di na ko mga lagad sa Ginoo. Wa mo ko gigugma sa Ginoo. Dili man akong pili sa Ginoo.
Ang pangutana, namili ba dahil Ginoo? Wala man. Sakit lang. Verse 68, kaning hadlok. Iplaster na kasi Ginoo. Pero if you disobey, then the Lord will send you back to Egypt. So kung maghisgot tag-Egypt, disyerto, kawaladon, wilderness, then the Lord will send you back to Egypt in ships, to a destination I promise you would never see again. Mao gani na, during the Old Testament, sa leadership ni Moses, nagkuhan gyud ang Ginoo kay Moses nga kuhaa gyud ang mga Israelites gikan ana nga lugara kay lisod na dira. Pait, bitbita sila ngadto sa Kanaan kay didto ang abudansya nga yuta. Dili sila dira. Kay sa panahon nga mahawa sila dili og dili na nako sila paadtuon. Pero saan man ni ron? Kay wa man ka naminaw, wala man ko naminaw. Padulong na unta tag Kanaan. Unsa gingon sa verse 68, balik to Egypt. Therefore, mulambo na unta imong kinabuhi, pait ug balik. Tingnan naman, gibiyaan man nimo Ginoo. Gipili man nimo ang kalibutan. Sakit lang, no? There you will offer to sell yourselves to your enemies as slaves, but no one will buy you. Gibalik na gani ka sa kapitos. Ni beg na gani ka. O, dili pa jud beg dahil gibaligya na gani imong kugalingon para mahimong ulipon. Para mahimong servant. Pero gingon dira, but no one will buy you. Dili tungod kay mahal ka, pero tungod wa na kay bili. So unta igsuon, no? Our prayer nga walay ni isa sa ato adiri, no? Kana ganing mamugos na lang kay para dawaton pa sa uban. Dili nato ulaton igsuon na bisag asa na nang tamuan tuwa na mo ila nato. Kay ngano nibiya ta sa Ginoo. Kay ang mga kanakan, ang makatawhan nga magpabilin sa Ginoo, dili og dili gyud niya pasagdan. Sure gyud na. Sure og sure gyud na. So mo gani 3 weeks ago gusto nako ni i-drop ni ako ang napurma na ano ba kana ganon yung taghugot. Taghugot no. A quote. 3 weeks ago ni ha wala na ko nigibot last night ha. As I review ba last na kayo say magod bago man ko sermon ibalikan akong devotional unsa kuan. Then nakot ni pinakatumoy ni sa akong devotional. Pinakatumoy na gyud nga space nga kunuan. Kaya sometimes manggod, nangampanti na ganita, nangampanti ta ba? Nawa day ta kabalo nga naama day ning verse 68 sa 28 sa Deuteronomy, the Lord will send you back to Egypt. Then nakabuhat day ko ani nga kuan igsuon kani oh. Sometimes ato nga kampante, basig nata diri nga part ba? Basig nagtuo ka, naa ka sa kabudansya sa imong tanan. Apan disyerto pa di ay kataman. Igsuon, pag-andam. Choose, igsuon today. Will you flow or will you counterflow? Let's pray. Father, we thank you, God, for reminding us this morning that, God, everything is under your control. Yes, we can ask, but we can't demand. Lord, everything is under your grace and under your favor. But we thank you, Lord, for bringing us this far sa mong kinabuhi. That we enjoyed a lot in spite sa mga kaagyan na mo mga kapait. Salamat, Lord, tungod kay nining makatawhan ni mo karon nakauban na mo. They choose to obey. They choose to flow with your word, Lord, than to counterflow. Bless their hearts, bless their family, bless their children and even their generation to come. We are asking you, Lord, to preserve us against those curses that is waiting ahead every time nga mo disobey. Guide us, God, and give us wisdom that as we choose every day, everything, Lord, is under your permission, under your directives. Thank you, Lord, for bringing us this far and for bringing us for more sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa way katapusan kining tanan
among gibayaw, gipasalamatan pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen and